solid na impormasyon tungkol sa pagpili ng wikang pambansa noong panahon ng pagsasarili. Ang deadline natin ay malapit na. May nakita ko mga lumang libro dito. Ang daming debate noon. Tagalog, Cebuano, Ilocano. Ang dami nilang pinagpipilian. May mga argumento pa kung ano ang mas superior na wika. Ang pagpili ng wikang pambansa ay hindi naging madali. Maraming pagtatalo at debate ang naganap. Bawat isa ay may kanya-kanyang pananaw at argumento. At ang importante, paano nga ba na-impluwensyahan ang mga debate nito sa ating panitikan? Meron bang bagong estilo na sumulpot? At paano naman pinotesta nila sa pagpili ng Tagalog? May nakita akong mga artikulo online tungkol sa mga kilalang personalidad na naging bahagi ng pagpili ng wikang pambansa. Sila Jose Rizal, Claro M. Recto, pero teka, hindi ba si Rizal mas gusto niya ang Ingles? Hindi naman siguro, pero kailangan nating alamin ang katotohanan. Tara, hanapin natin si Lola Ising, baka may alam siya. Nasaan kaya si Lola Eching? Bakit hindi natin siya mahanap? Yan o. Lola Eching! Ay, Lola Eching! Asan ka ba kanina? Bakit hindi ka namin nahanap? Mga apo, bakit kayo dito? Bakit natanungan sa kami para sa iyo? Upo muna kayo. Lola Ising, salamat po sa inyong pagpayag na mapanayam. Ano ba ang inyong mga alaala tungkol sa paggamit ng wikang Pilipino noong panahon ng pagsasarili? Naku apo, napakatagal na nun. Pero naalala ko pa rin ang sigla ng mga tao. Gusto namin magkaroon ng sariling wika, isang wikang magbubuklod sa amin. Totoo po ba na maraming hindi sumang-ayon sa pagpili ng Tagalog? Naalala ko pa, nung bata pa ako, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pagtalunan ng wika. Nakatayo ako sa gitna ng rally, napapaligiran ng mga taong may iba't ibang sigaw at karatula. Ang gusto ko lang naman noon, maglaro at magkaintindihan kaming lahat. Sa mga paaralan, Filipino ang ginamit na wika ng pagtuturo. Sa radyo at pelikula, Filipino ang ginamit upang magbigay ng aliw at impormasyon. Ang wika ay naging bahagi sa pangaraw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Okay guys, tapos na ba ang lahat? Kailangan natin siguraduhin na kompleto ang lahat ng detalye. Oo, na-check ko na ang lahat. Ang ganda ng resulta ng ating proyekto. At sana makatulong ito sa mga kabataan na maunawaan ang kahalagahan ng wikang Pilipino. At sana rin makapagbigay inspirasyon ito sa kanila na ipagpatuloy ang paggamit at pagpapalaganap ng ating wikang pambansa. Salamat sa inyong lahat sa pagtutulungan. Ang ganda ng ating nagawa. At sana lang, makatanggap tayo ng magandang feedback mula sa Tiyak na makatanggap tayo ng mataas na marka. Ang galing natin! Tapos na! Handa ng ating proyekto. Ang kwento ng ating wika ay isang kwento ng pagkikibaka, katatagan, at sa huli, pag-asa. Ngunit ito ay hindi isang kwento na may saradong aklat. Ang mga debate ay nagpapatuloy, ang mga hamon ay nananatili. Nasa sa atin ang desisyon kung ano ang magiging susunod na kabanata. Ito ang ating pamana, ang ating pagkakakilanlan, ang ating tinig. Ating itangi ito, protektahan at ipasa sa susunod na sanlilahi. Sa pagtatapos ng kanilang paglalakbay, natuklasan na Marian, John Paul, Flora at Erich ang isang mahalagang katotohanan. Ang wika ay isang tulay na nag-uugnay sa atin sa ating nakaraan, sa ating kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Sa pamamagitan ng kwento ni Lola Ising at sa kanilang sariling pagsisikap, napatunayan nila na ang wikang Pilipino ay buhay, makulay at patuloy na
muunlad.